Ito. Balita at musika, pinag-isa. Ito ang nangungunang himpilan ng radyo at telebisyon. Broadcasting live from Puerto Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radio Bandera Palawan. Napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station. 107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Batarasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38 Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition! Police Reports! Hospital Reports! Market Reports! Weather Update! City Hall and Capitol Reports! Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition. And now, here's your anchorman, Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera Reports Morning Edition. Magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga mga kabandera, ngayon po ay araw po ng Huwebes, ika-15 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Bandera Reports Morning Edition. Bandera Reports Morning Edition. Mga kabandera, tayo ngayon po sa bayan na pong napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur. At tayo din po napapanood sa ating pong Facebook Live. Ito pong dalawa nating Facebook Live, yung pong Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. Bandera Reports Morning Edition. Mga kaibigan, meron po tayong ngayon yung ating pong Radyo Bandera Philippines mga kabandera. Meron po tayong halos kalahating milyon na followers mga kaibigan. 434,156 people mga kaibigan na sumusunod po sa ating pong Facebook page na yan. At sa humahabol din po yung Bandera News TV Facebook page na meron po tayong kabuuang 213,657 people follower mga kaibigan, ha? At abangan din po ninyo yung ating pong pwede din po ninyong bisitahin yung ating pong YouTube account, yung Radyo Bandera Philippines, na sa ngayon po, although na bago pa lang yan, meron na po tayo kagad na 2.96k subscribers. Ayan. Bandera Reports Morning Edition. Abangan po ninyo mga kaibigan na yung mga bagong mga updates, mga balita, komentaryo, mga kaibigan sa mga Facebook page na yan, ha? Alright? Samantala, good morning muna pala kay Ma'am Rose Galas, kay Ma'am Jelina Escosora Dumangog. Good morning po, sir. Kay Anthony Madeja, good morning po. Pakibati po si security guard Sidillo na naka-duty po ngayon. At kay Mama Eric o kay Sir Eric Bacani, good morning. Kaya Ronnie Fresnillo, good morning po, sir. Nakikinig po ako sa bayan po ng Batarasa, Rio Tuba, Palawan. Alright. Bandera Reports Morning Edition. Alas 5:03 po ng umaga mga kaibigan. Mamaya po abangan po ninyo. Meron po tayong ipipili mamaya na dyan na po sa bayan ng Coron. Masyadong ngayon yung Coron, ha? Masyadong nagiging controversial mga kaibigan. Noong pong mga nakarang araw, meron po tayo dito nai-upload na video noong pong lalaking nagbumotor dyan po sa may Luwalhati Park mga kaibigan na nakahubot-hubad. Bandera Reports Morning Edition. Akalain mo yung pag tinamahan ka nga naman talaga ng magaling, no? Wala kang magawa sa buhay, di ba? Yung mga taong ganyan, feeling ko, lang yan kulang sa pansin, di ba? Akalain mo, tinan mo yan, no? Kung kay Kaloy pa, pinipilig-pilig di pa yung puwet niya, eh. Ay, yung pisingin ng puwet niya, pinipilig pa yun, no? Tinan mo, di ba?
Alas kita mo na yung butas ng puwet niya. Pambihira naman talaga, oo. Morning edition. Na ano lang yan na blurred line ni Kabandera Joyce Melo, mga kaibigan. Doon siya umiikot-ikot, mga kabandera. Diyan po sa umiikot-ikot sa may Luwalhati Park, mga kaibigan. Nagmamaneho ng kanyang motor na nakahubot-hubad at ulo niya lang po yung may takip. Bandera Reports Morning Edition. Pambihira. Pagkatapos ngayon, kahapon na naman, mga kaibigan. Diyan po sa bayan pa rin po ng Coron. Pambihira talaga, oo. Yun pong mga security guard nag-agawa ng baril. Bandera Reports Morning Edition. Hindi natin, sa ngayon po, hindi pa natin alam, mga kaibigan, kung ano po yung punot dulo ng gulo na yan. Nagkikipag-ugnayan po tayo kahapon kay Major Starsky Timbangkaya, pero busy po ata si Major at kasalukuyan pong iniimbestigahan yung kaguluhan na yung, mga kaibigan. Meron pa dyan, parang Ken, yung doon sa unahan ng GC natin, yung na-forward ko kahapon na video din. Doon ako, nakunan po doon, mga kaibigan, yung pong, tinan mo, yung mga security guard na yung, mga kaibigan, ang ating pong initial na information dyan, mga security guard po yan ng isa pong bangko, kung hindi po tayo nagkakamali, no? Or isang mga establishment dyan po sa bayan po ng Coron. Meron po silang naging pagtatalo, mga kaibigan. Tayo na nga po, no? Parang itong isang CQ na yan, merong dudukot sa kanyang sling bag na baril. Pagkatapos, inaawat po ng kanyang mga kasama security guard, mga kaibigan. At yun na nga po, na-alarma po yung kanya pong mga kasamahan, kaya tulong-tulungan na inaagaw po yung baril. Pero hindi na po naagaw. Hanggang sa dumating na po doon kahapon yung grupo ni Major Starsky Timbangkaya, mga kaibigan. Saka pa na-pacify yan pong lalaking yan na meron pong hawak-hawak na baril. Bandera Reports Morning Edition. Anyway, mamaya po, mga kaibigan, abangan po ninyo, mamaya baka meron na po diyang update si Kabanderang Nol Villarmino, yung ating pong reporter dyan po sa Radyo Bandera Coron, Kabanderang Bong Nimeo. Bandera Reports Morning Edition. Samantala, alas 5:06 na po ng umaga, mga kaibigan. Good morning kay Arlene Bitala Canonico. Good morning. Reports Morning Edition. Samantala, mga kabandera, punta na po kagad natin yung ating mga live reports. Bandera Live Report. Unahin po natin, mga kaibigan, yung pumbayan po ng Coron, kung saan guidelines sa muling pagbubukas ng turismo sa Coron nakapasa na sa committee level meeting ng mga tourism stakeholder na isagawa na din. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Glo Arguelles, ibandera mo. Bandera Live Report. Kabanderang Glo. Pag-ayos mo na yung linya ni Kabanderang Glo. Medyo Kalamianes, Yan. Group of Island. Nakapunta na sa una at huling pagbasa sa Sangguniang Bayan ang Municipal Ordinance na siyang pagbabatayan ng mga guidelines para sa muling pagbubukas ng turismo dito sa Bayan ng Coron. Ayon sa committee report ni Esberica Reyes Gal, Chairman ng Committee on Tourism and Health, bubuksan na ang turismo sa Calamianes at maaari na makapunta sa mga tourist destination ng mga taga-Calamianes. Subalit kailangan i-observe pa din ang health protocol. At sa katapusan ng buwan ng Oktubre at sa buwan naman ng Disyembre ay sisimula na ang pagtanggap ng tourist mula sa ibang mga lugar sa bansa. Subalit, pre-arrange ang lahat ng activity. Ilang hotel accommodation lamang ang pagpipilian para sa mga tourist upang mamonitor ang galaw ng mga ito. Maging ang mga restaurant na kanilang pupuntahan ay pre-arrange na din para sa contact tracing. 3,500 pesos ang ibabayad ng isang tourist sa antigen machine test. Subalit hindi pa malinaw kung sino ang sasagot sa gastusin ng mga ito. Mula airport ay didiretso ang mga tourist sa isang inihandang lugar para isagawa ang swab test. At kung negative ay saka pa lamang sila papayagang mag-tour. Positibo naman ang tugon ng Coronian sa planong ito ng LGU at ng Local Interagency Task Force. Samantala, sa updated information natin, kahapon, humigit kumulang alas 3:30 to 4 p.m. nang may naganap na isang insidente sa
dito mismo sa may Metro Bank sa Barangay Poblacion 2, sakop ng bayan ng Coron. Tumawag tayo sa gabi sa isang senior officer ng PNP at hindi malinaw kung meron na nagpaputok ng baril. Bagamat yung report sa atin, di umano ay may nagpaputok na baril na may isang dating security guard ng Metro Bank na nang-agaw ng baril at di umano ay nagpaputok, mabuti na lamang at walang tinamaan. Pero sa interview natin sa isang senior officer ng actually kay Chief Pasudad, ay in-interview natin siya, pero wala silang, pagdating kasi nila doon, nagkakaroon na ng commotion at may mga tinamaan na ng bato. Sa katunayan, 4 na tahi sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo ang tinamo ng senior officer. So hindi malinaw kung meron talagang nakuhang baril o may nagpaputok ng baril. Ang patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng investigator on case sa kasong ito. Alright. Okay. Kabanderang Glo, nakuha ba natin yung information kung ano yung sinimulan ng kaguluhan na yan, Kabanderang Glo? Wala pang information. Actually, gabi na, no, nung nakausap ko si Pasudad sa gabi at sinabi niya nung nag-responding nga sila, meron ng batuhan na nangyayari hanggang sa napasipay naman na pusasan na yung na-safe keep na nila yung security guard na di naman na inang-agaw ng baril. Okay. Kaya naman ay dinala na rin sa hospital kasi meron nga siyang natamaan siya ng bato at 4 na tahi sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo. So hindi pa malinaw, nangako naman siya na ngayong araw na ito ay malalaman natin kung ano na yung kinahinatnan ng isinagawang investigation ng Coron MPS. Okay, so ang ibig sabihin, Kabanderang Glo, no, yung lalaki sa video na ito, yung nakadamit ng kulay parang maroon ata ito yung kulay ng damit niya, yan yung dating security guard na nang-agaw ng baril. Oo, yun yung sinasabi doon sa post, ano? Pero wala naman tayong nakitang baril, no, doon sa, hindi kasi masyadong malinaw yung video, eh. Halos doon ng akasa kasi nakapost, diba? Nakatutok. Pero nakita naman natin, wala naman siyang baril, no? Ayon doon sa atin, wala naman baril sa kanya. At ang laman ng kanyang bag, ay di ba meron siyang parang sling bag. Ang laman daw nun ay puro bato, na ayon doon sa ating investigasyon. Alright, kung wala siyang baril, Kabanderang Glo, pero meron mga binabanggit doon yung mga tao na nakasaksi na meron silang narinig na putok ng baril? Meron silang narinig at mabuti nga daw walang tinamaan, pero sa interview natin, wala naman silang nakuhang baril doon mismo sa security guard na kagabi ay nasa Coron MPS. Okay, sige. Ate Glo, siguro mamaya ng konti, no, o di kayo mamaya ay hingi tayo ulit dyan ng update regarding sa nangyaring incident na sa bayan ng Coron, Kabanderang Glo. Yes, Kabanderang Ed. Yan ang update mula dito sa maalinsangang bayan ng Coron. Ate Glo! Ate Glo! Yes! Oo, para pumapayat ka ngayon, ah. Ha? Para pumapayat ka ngayon, ah. Pambihira. Ganun ba? Oo. Gumagano tayo. Ikaw ba naman yung mag-quarantine, di ba? Kailangan. yung mga alaga mo dyan, Ate Glo, sila Jerome, kinukumusta ka na raw eh. Namimiss ka na nila. Nahalat ako kapag naalala ko yun si Jerome, ano? Pero hindi na yung nagpapakita dito sa amin. Actually, binibigyan sa natin yung magpagkain, magbago lang sana. Sana nga magbago ka ng Derang Ed. Alright. Okay, maraming salamat, Kabanderang Glo Arguelles. Maraming salamat mula dito sa bayan ng Coron, Global na Arguelles, para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Mga kaibigan, napapansin ko si Ate Glo, Kabanderang Bong. Pumapaya si Kabanderang Glo eh. Sumisexy. Talaga naman o, pambihira. Di ba? Yan yung result pagka nangusimisyon ka kaya Jerome. Yan yung mga mga dati naming alaga-alaga dyan sa bayan ng Coron eh. Yung mga bata na yung mga kaibigan, yan sila yung mga talagang notorious na mga maganakaw sa bayan ng Coron. Pag meron dyan mga nawala, sila yung mga binibintangan.
So, ang ginawa namin dati, nung dyan pa ako sa bahay ng Coron, mga kaibigan, inampun-ampun namin yan. Binibigyan namin ng pagkain, ng pera, para wag na magnakaw. Di ba? Kasi mga bata pa, akalain mo yun talaga naman, oo. Ngayon, siguro mga biyata na yan. Ano na rin eh, parang 4 na taon na rin nakakalipas. Dati kasi mga bata pa sila, siguro malaki na yung mga... Bandera Report. Morning edition. Talaga naman, oo. Anyway, maraming salamat kay Kabanderang Glo Arguelles sa bayan po ng Coron. Samantala, mga kabandera, alas 4:14 po ng hapon, galing po ng Coron. Doy, puntahan naman natin yung pong bayan ng Nara, kung saan isang Mitsubishi 1.3 wasak ang unahang bahagi matapos makabangga ng kalabaw sa bayan po ng Nara. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Spark Sase, ibandera mo. Bandera Live Report. Isang Joselio Villacarillo Ortaga, 41 anyos, ang personal na dumulog sa impila ng pulisya sa bayan ng Nara para ipatala ang nangyaring aksidente habang ito ay nagmamaniho ng kanyang Mitsubishi L300. Ayon sa blatter ng Nara PNP, pasado na 7 ng gabi kamakalawa, habang binabagtas ni Joselio Ortaga ang kahabaan ng National Highway, Barangay Princess Cordua patungong Barangay Poblacion Nara, sakay na kanyang Mitsubishi L300 nang bigla umalong tumawid ang isang gala na kalabaw. Sinubukan pa umalo itong iwasan, subalit inabot pa rin ito sa gawing tagiliran. Nalakas na pagkabangga, wasak ang bahaging unahan na naturang sasakyan. Maswerte namang walang malubang nasaksala sa mga sakay nito. Di rin nga matukoy kung sino nagmamayari ng naturang kalabaw. Samantala kung matatandaan, ilang buwan pa lang nakakalipas, dalawang aksidente rin naitala sa naturang barangay. Pawang kinakatangkutan ng mga galang kalabaw, panawagan ng mga otoridad sa mga nag-aalaga ng hayop na maging responsable at tiyaking nakatali ng maayos nang sa ganun hindi ito nakakagala sa highway para maiwasang magdulot ng disgrasya sa mga motorista. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara, Saksi para sa pinaka-respetado sa news in current affairs, Bandera News Philippines. Kabanderang Spark, kamusta na yung kalabaw? Na-hospital ba? Namatay ba? Wala. Ayon sa kwento na rin, nung may-ari, hindi napuruhan yung kalabaw, Kabanderang Ed. Talaga naman. Hindi nakatulad ng mga nakalipas na mga nangyaring aksidente, napasok yung kalabaw, talagang patay. Oo, yung mga nabangga ng mga shuttle at nabangga iba pa mga private vehicle, talagang patay. Dahil tapol sentro eh. Pero ito, mukhang dapis lang daw pagkadali nito eh, bagyang sa may tagiliran lang nagit yung kalabaw, Kabanderang Ed. Napilay lang, parang napilay lang ito, Spark, no? Napilay lang. Mm-hmm. Oo. Anyway, Spark, wala bang tali yung kalabaw na yan? Malimit kasi Kabanderang Ed, yung mga nasasangkot dito sa mga aksidente, lalo na yung involved, yung mga galang hayop, ito ay mga nakakawala, mga aksidente nakabitaw sa mga talian, di ba? Talaga yung naman. mga katulad, ang Nara kasi, napakaraming hayop talaga dito. Hayop, yung totoong hayop yung inaalagaan. Yung mga nababangga, partikular sa may bahagi ng Antipuluan na malimit yung irereklamo, na maraming mga galang baka dyan. Itong nakalipas nga ng mga buwan din, mayroong bakang nabangga dyan, walang mag-amin. Kasi kung aamin ka pa, ikaw magbabayad ng danyos doon sa sasakyan. Kaya ang ginagawa doon, pinakatay na lang at pinanghinikay sa tao. Wala na rin mag-claim na may-ari dahil takotin magmulta. Wala na. Kaya pinanghinikay na lang, pinakatay na lang. Ayan. Kaya ikaw, Spark, yung alaga mo dyan, itali mo ha. Baka makawala yan. Mahirap na. Oo, mahirap eh. Ito yung mga alaga natin kaya buhay, mga hayop, hindi mga hayop lang ako saan. Ayan. Umaga Kabanderang Ed. At ingat kayo. Sige, good morning. Maraming salamat, Kabanderang Spark Sase. Bandera Live Report. Tinamaan ka naman talaga ng hayop. Diba? Yung mga hayop na yan kasi mga kaibigan, dapat yatali po yan. Tayo mga may-ari, dapat tayo po maging responsable sa ating po mga alagang hayop. Kasi pag nabangga po sa mga sakyan, kawa naman, di ba? Unang-una, nawalan ka na ng baka, nawalan ka ng kalabaw, di ba? Pambira, ang tagal-tagal mo inalagaan yan. Pagkatapos mababangga lang. Dapat tayo mga may-ari, itali po natin, pagkahapon na, matutulog tayo, itali po natin yung ating mga alagang kalabaw para naman kung sa ganon, paratag po tayo pag tayo natutulog, di ba? Alright? Bandera Live Report. Good morning muna pala kay Ma'am Sharon Gapiga Gahonera. Ano sabi niya? Good morning po kay Mama Lilia Morales, kay Mama Gemavel Manolo Castillo. Good morning po, watching from Doha, Qatar. Kay Almer
Franilla, good morning from Barangay Mig Kuya, Bukidnon. Yes na yes. At kay Angel Gakayan from good morning po mga kabandera kay ma'am, hindi ko alam. Ano ba ito, ma'am o sir? Ha? Kay Sir Don Buds, good morning Kuya Ed, sabi niya. Kay Lilibet Roca Abria, good morning po. Kay Christina Albarico, good morning. Kay Rebecca Gloria Kaabay, good morning po sa inyo lahat, ha? Bandera Live Report. Samantala mga kabandera, alas 5:19 na po ng umaga. Galing po ng Nara, puntahan naman po natin ito pong bayan ng Brooks Point, kung saan naglabas ng panibagong executive order number 35 ang alkalde ng bayan ng Brooks Point. Ano ba yung order na ito? Yan po yung ating pong alamin sa report ni Kabanderang Lore Desa. Kabanderang Lori, ibandera mo! Bandera Live Report. Naglabas ng panibagong executive order sa Mayor Mary Gildy Feliciano, ito ang executive number 35 o ang adopting supplemental guidelines to prevent the contents of COVID-19 in the municipality of Broxton. Sa kautusan ito ay mahigpit na ipinagbabawal ang sing-along o paggamit ng karaoke sa mga oras na sa online class pa ang mga estudyante o habang nagsasagawa ng praise and worship ang mga simbahan. Mahigpit ding ipapatupad ang curfew hour tuwing alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ganun din ang checkpoint sa Barangay Calasagil sa mga papasok sa bayan ng Broxton. Samantala mahigpit ding ipapatupad ang health protocol ng lokal na pamahalaan, lalo na ang pagsuot ng face shield. Simula ngayong araw, Oktubre 15, taong kasalukuyan, mula sa Bandera, Broxton, Lario San Bibel, sa para sa pinaka-hospital sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Alright, maraming salamat kay Kabanderang Glo Arguelles mula po dyan sa Radyo Bandera Brooks Point. Bandera Live Report. Bandera Reports Morning Edition. Samantala, magandang umaga kay Bebelin Huwab Antinorio. Sabi niya, good morning, watching from Punta Baja Rizal, Palawan. Kay Anita Rubio Baladres, good morning po, watching from Caratigas. Oy, marami tayong mga dyan, mga kamag-anak sa Barangay Caratigas, mga kaibigan. Alright. Bandera Reports Morning Edition. Samantala mga kaibigan, puntahan naman po natin yung pong bayan po ng Rizal kung saan kasamahan ng mga kapulisan o samahan ng mga kapulisan sa bayan ng Rizal para sa Kapwa Ko Sagot Ko program. Patuloy na namimigay ng mga food packs sa mga residenteng Kapuspalad. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang J. Magbanwa Gamelo, ibandera mo! Bandera Live Report. Bila ngayon, ang Rizal Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Adri Quito Nangit at OIC ng Rizal Municipal Police Station. Ito ay kaugnay sa Adat na Family Kapwa Ko Sagot Ko program na kung saan nag-aambada ng mga kapulisan para makatulong at mabigyan ng food pack ang ilang mga pamilyang tapos sa buhay. Sa kanyang ng Radyo Bandera Rizal kay Police Staff Sergeant Fred Aurelio, nagsimula ang programa ng katagtagan ng COVID-19. Anya, pumili sila ng pamilya na maaaring magyayaan ng food packs dito sa Barangay Punta Baja. Dagdag pa ni Aurelio na sa panahon ng COVID-19, lahat nakakaranas ng hirap at gutom, kaya isa sa tinutukan lang kanilang programa din ang mga senior citizen na walang kakayahan para maghanap buhay. Samantala, bukas din naman ang kanilang programa sa mga gustong magpaabot ng tulong at sa mga kababayang kapos sa buhay, mailamang magsadya sa kanilang istasyon. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. J. Magbanwa Gamilo para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Oo, Kabanderang Jay, nakakatawa yung ganyan. Actually, ito yung isa sa mga pampagood vibes ng PNP Rizal dyan sa inyong pong sa inyong munisipyo. So, ngayon, sino-sino naman yung mga binibigyan o sino-sino, Kabanderang Jay, yung priority na binibigyan itong na PNP ng food packs? Kabanderang Ed, ang kahapon, sa base sa panayam natin kay Police Staff Sergeant Aurelio, ang tinututukan nila kadalasan sa mga, lalo na ngayon sa pandemyang COVID-19, ito yung ating mga senior citizen kasi meron silang pinapangalagaan ngayong dalawang mag-asawang senior citizen na yung asawa nito ay disabled na at yung matandang babae naman ay meron ding karamdaman. So yung mga pinaka-priority na ngayon yung mga senior citizen, Kabanderang Ed, na walang kakayahan talagang maghanap buhay. Alright, maraming salamat, Kabanderang J. Gamelo. Maraming salamat at magandang umaga. Bandera Live Report.
Samantala mga kabandera, alas 5:23 na po ng umaga. Ha? Good morning muna pala kay Mama Corser Woody Canlas Pakula. At kay John Baticado, sabi niya, good morning po Idol Ed. Pabati po kami dito sa Hapit Anay, sina Ati Inday, kay Jovelyn at Marimar o Merimar. Thanks Idol, alright. Ha? Talaga naman sa mga taga-Hapit Anay ha. Diyan ba yung sa bayan ng Ruwas na yun, Hapit Anay? Yan dati yung yung sikat na lugawan dyan sa bayan ng Ruwas mga kaibigan, di ba? Diyan nagkakarambulan, nagkakahabulan dahil sa lugaw. Bandera Live. At good morning din po kay Miguelia Opelia Carbonilla. Good morning po from Punta Baja, Rizal, Palawan. At kay Jenaline Ampan Miklata. Good morning po, Bandera watching from Nara, Malinaw. God bless po. Kay John Bayot. Good morning watching from Santa Lourdes. Kay Gerald Christopher Pedroso. Good morning mga kabandera, ha? Samantala mga kaibigan, kasi naman si Sir, mamaya na. Oo, yung pong mga kaibigan, mamaya po, abangan po ninyo, mamaya. I-play po natin mamaya mga kaibigan, yun pong mga nakuha po nating video dyan po sa bayan po ng Coron, yung pong mga security guard at dating security guard mga kaibigan, nag-agawan po ng baril kahapon, ha? Dyan po sa may harapan mismo ng isang bangko, dyan po sa bayan po ng Coron. So hanggang sa ngayon mga kaibigan, ongoing pa din po yung ginagawang investigation po dyan ng PNP Coron dahil nga po ay maging ata yung isang official po ng PNP ay tinamaan po ng bato sa ulo, no, ayon sa report ng Kabanderang Lo. Live report. Mamaya po, makikita po natin mamaya, meron tayong i-play ng mga iba't ibang angle at kayo na po ang bahalang humusga mga kabandera kung ano po talaga yun pong totoong nangyari po dyan. Kasi napakadelikado ito. Doon sila nag-aagawa ng baril mga kaibigan o doon nagkaroon ng kumusyon sa mga harapan din po ng mga tindahan yung ating po mga kapatid na Muslim dyan po sa bayan po ng Coron. Sports Morning Edition. Natatakot din po doon kahapon yung iba kaya wala pong lumapit hanggang pinalibutan ng mga 4 na security guard at isa pong civilian ata yung kahapon doon yung ating po nakikita at yung dati pong security guard. So nag-agawan po ng baril kahapon. Ayon sa mga ilang residente, meron po silang narinig na putok at mabuti na lamang daw ay wala pong tinamaan ng bala. Ngayon, nung pagkarating po kasi parang nakita natin sa video kanina, pakiyado muna Ken, pakiyado muna yung video na yon. Yung una yung merong pick up na dumating. Ano ata yan yung kanilang first respondent, yun po atang Philippine Coast Guard dyan po sa bayan po ng Coron. Bandera reports. Ayan mga kaibigan, tinan po ninyo yan, di ba? Nag-aagawan niya ng baril, yung pong mga security guard na yan. Hindi natin alam pa sa ngayon dahil iniimbestigahan pa rin ng PNP yan, kumukuha pa rin sila Kabanderang Lo ng information kung ano po yung punot dulo. Tumakbo isang security guard dahil baril na yun, di ba? Ngayon, pagtakbo ng isang security guard na yan, mayroon pong naiwang isa, no, na kinakausap itong lalaki na yan na merong hawak-hawak na sling bag mga kaibigan na ayon doon sa mga residente, dyan daw po nakatago yung kanyang baril. Diba? Pagkatapos niya mga kaibigan, dumating na rin po maya-maya po ng konti. Mga iyan Philippine Coast Guard ata yan, di ba? Yan yung service ng Philippine Coast Guard mga kaibigan. Dumating po sila. Hindi ko alam kung Philippine Coast Guard yan yung pick up na yan. Kasi parang ganyan yung ng Philippine Coast Guard O yan na yung PNP, di ba? Okay mga kaibigan, di ba? Pagkarating niyan, maya-maya din po mga kaibigan, dumating na rin po yung tropa ng PNP, yung mga tauhan ni Major Timbangkaya at nilapitan itong lalaki na yan mga kaibigan, no? Pagkatapos doon pa na-pacify. Ngayon, ongoing pa din po yung ginagawang investigation dyan ng PNP Coron mga kaibigan dahil ayon kay Kabanderang Lo kanina, na-recover naman ng PNP yung sling bag na yan at wala naman daw nakuhang baril. Kundi yung laman ng bag na yan, puro lamang bato. Bandera report. Pero ang nakapagtaka mga kaibigan, bakit meron daw narinig na mga naputok ng baril yung po mga residente. Mamaya po yan mga kaibigan ha, sa pagbabalik po yan ng Bandera Reports Morning Edition. Bandera report. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera,
Bing Bataga. Basta Radyo, ipandera mo! Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Bumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito sa Puerto Princesa, main branch and Chinatown Mall ang mananalo para sa weekly draw ay si Kay Ann Gadon, Barangay Mandaragat. Thank you and maraming salamat po. Pwede sa buwan ng weekly draw ang mapalad na nanalo ay si Mariano Trilano, Sitio Tamalarong, Tabungan, Taytay, Palawan. Alam sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating lucky weekly winner ay si Sir Ernesto Magnaye ng Poblasyon Quezon, Palawan. Ticket number 0743. Congratulations po at maraming salamat. Sa Nature's Medic San Vicente Branch, ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Jeneline Villagracia, Sitio Landing, San Vicente, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Dito po sa ating Nature's Medic El Nido Branch, ang maswerte nanalo sa linggong ito ay si Leonisa Villarosa ng Barangay Villa Libertad. Ma'am Leonisa, maraming salamat po at congratulations. Mula sa Nature's Medic Rio Tuba Branch, Parapon. Ang nabunot ko po ay si Apolonio Gapulaw, Sitio Kinurong, Rio Tuba, Batarasa. Congratulations, sir! Dito po sa ating Nature's Medic Taytay Branch, ang ating weekly draw sa araw na to ay si Joshua Sunyo ng Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Sa Nature's Medic Nara Branch, kung weekly draw, ang maswerte mananalo ngayong araw ay si Name Regalado Liado, address Teresa Nara, Palawan. Maraming salamat po and congratulations. Dito sa Nature's Medic Rizal Branch, ang ating weekly draw winner ngayong araw ay si Sagaya Tramel ng Purok Mahogani, Rizal, Palawan. Maraming salamat at congratulations. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo sa weekly raffle draw ay si Edna Imsadang ng Barangay Aragungos, Brooks Point, Palawan. Congratulations and maraming salamat. Weekly draw ng Nature's Medic Branch, Batarasa. Ang ating weekly winner po ay si Gisrel Patron ng Inobong, Batarasa. Congratulations at maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang maswerteng nanalo ngayong pong linggong ito ay si
Percival Tommy ng Barangay 4, Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick. Ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick. Gawa sa natural flower oil. Hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick. The natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Kalbo! Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprayhan lamang ang bahagi ng iyong ulo na kalbo pagkatapos maligo sa umaga. I-massage mo ng 2 hanggang 3 minuto at hayaan lamang huwag banlawan. 3 linggo hanggang 1 buwan. Siguradong may tutubo ng buhok. Hindi ka natatawaging kalbo. Alkalife Hair Grower. Ang original Alkalife Hair Grower ay mabibili lamang sa lahat ng outlet ng Nature's Medic. Mag-ingat sa imitasyon. Alkalife Hair Grower. Basta balita at impormasyon. Dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga may init na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agaram. Basta radyo, i-bandera mo! X500. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aming kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, naging okay. X500. X500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal karon mo. Bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
Bandera Reports Morning Edition. Alright, balik po tayo mga kabandera. Alas 4:38 na po ng hapon. Radyo Bandera COVID-19. Ay, good morning muna pala kay Teach Saguno na nakikinig ngayong umaga, kay Gerald Christopher Pedroso, kay Nareth Magbanwa Vallejo, kay Noraida Sally Caldino. Good morning po, sabi niya. And good morning po from Bagong Sikat. Sa mga taga-barangay Bagong Sikat, magandang umaga po sa inyo lahat, ha? Samantala mga kaibigan, update naman po tayo dyan. Balikan natin yung ating po mga live reports dyan po sa bayan po ng Taytay. Nasa kabilang linya naman si Kabanderang Leo Umadle. Kabanderang Leo, Bo, ibandera mo! Bandera Live Report. Banderang Ed, magandang umaga at maulang umaga at lahat ng masugin ng tagapagsubaybay. Ipinagbabawal sa ngayon ang pagkuha ng tahong o anumang yamang dagat dahil sa di umano'y red tide. Kaya nagpapaalala ngayon ang pamunuan ng DNR na huwag muna manguha sa ngayon ng tahong sa barangay na sakupan ng bayan Taytay. Ang mga nabanggit ng mga lugar, barangay Tangkol, Malaraw, Gamao Island, Binasaan, Pinagpala, Lagkan, Kawakayan, Buayan South, Yuginlo at barangay Agkay. Samantala, ang mga lugar na nabanggit ay kasalukuyang binabantayan sa ngayon ng mga tagapangalaga ng yamang dagat. Ang nasabing lugar ay nawagan sa ngayon ng mga nabanggit ng mga barangay na mag-iingat na mangunguha o kumain ng tahong o anumang shellfish na apektad ng red tide sa panahong ito sa nasabing lugar. Mula din sa Radyo Bandera Taytay, Leo Umadle para sa pinakasitan sa News Central First, Bandera News Philippines. Okay, so ang ibig sabihin niyan, Bo, wala mo nang, hindi mo na pa pwedeng magbenta, kumain ng tahong ni Carla. Tahong ni Carla na mga tahong dyan sa bayan ng Taytay? Tama ka dyan, Kamandirang Ed. Ito magbabawal mo na ang pangunguha ng tahong o anumang shellfish sa mga nababanggit ng barangay dahil nga nagkaroon ng red tide, Kamandirang Ed. Oo, Bo, hanggang kailan daw yung pagbabawal na yan? At bakit naman nagkaroon dyan ng red tide? Ayon sa informasyon na pinarating sa News Team, Kabandirang Ed, hindi natin malaman kung anong kadahilanan kung bakit nagkaroon ng red tide sa mga barangay na ito. At hindi rin, wala pa rin binigay na informasyon sa News Team kung hanggang kailan ba ang pinagbabawal na panguha ng mga tahong o shellfish sa mga nababanggit ng barangay, Kabandirang Ed. Oo, okay, Bo, yung mga tahong lang ba yung pinagbabawal o lahat ng klase ng shell? Ayon sa binigay na informasyon sa ating Kabandirang Ed, mga tahong lamang pero sa mga nababanggit ng barangay ay pati mga ilang mga shells ay pinagbabawal muna dahil na nagkaroon na red tide sa mga sabay Malampaya South, Kabandirang Ed. Alright, maraming salamat Kabanderang Leo Umadle. Maraming salamat, balik sa inyo, magandang umaga. Bandera Live Report. Bawal munang kumain, magbili, magbenta ng tahong ni Carla, mga kaibigan sa bayan po ng Taytay, ha? Baka naman yung iba dyan, in-export kasi nila yung iba eh. Sa Taytay lang po yung mayroong red tide, pero ito pong Puerto Princesa at sa ibang lugar wala pa. Pero mas mainam pa rin po mga kaibigan na kung maaari ay wag muna tayong kumain ng mga shell na yan mga kaibigan dahil mayroon pong red tide alert yung pong bayan po ng Taytay, lalong-lalo na po yung mga tahong. Yan po ang tinamaan talaga na nito pong red tide. Bandera Reports Morning Edition. Samantala mga kaibigan, puntahan naman po natin yung pong bayan po ng Quezon kung saan nakalatag na checkpoint sa mismong poblasyon Quezon. Mistulang hindi nakakatulong para maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng virus sa Quezon. Sa detalye po ng balitang yan, Kabanderang Kaiser Tenginto Gomez, ibandera mo! Bandera Live Report. Magandang umaga, Kabanderang Edgar. Questionable kay Kapitan Leonard Vincent Ayod ng Barangay Alfonso 13 ang nakalatag na checkpoint ngayon sa mismong poblasyon ng Quezon na sana ay mag-i-inspeksyon para sa mga behedor na nagmumula sa ibang lugar. Ayon kay Kapitan Ayod, bagamat may checkpoint na nilatag ang local IATF, hindi naman ito nagsasagawa ng pag-iinspika sa mga pampublikong sasakyan na nanggagaling sa ibang lugar. Ibig sabihin, sakali may mga behedor na nakasakay sa mga PUV na nanggaling sa mga lugar, partikular sa lungsod na apektado ng local transmission ng COVID-19 ay direkta makakapasok sa bayan na maaari ring makahawa. Hiling na opisyal
na kung maaari ay mabigyang pansin ito ng local IATF. Malaking umano kasi ang maitutulong nito para mapigilan ang posibleng pagkakaroon ng pinangangambahang virus dito sa munisipyo. Dagdag pa na opisyal, minsan na rin itong inilapit sa IATF ng Quezon pero walang naging aksyon ang munisipyo. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon. Hazel Gomez para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Alright, Teng, ibig sabihin, Teng, parang ano lang yan checkpoint, display lang yan dyan. Hindi nila binuburiki yung mga taong pumapasok dyan sa bayan ng Quezon kung ito ba ay mayroon mga travel authority? Wala, Kabanderang Ed, yan nga yung pinapalagan din ni Kapitan Ayo dahil nagmimistulang display lang yung checkpoint natin dito sa munisipyo dahil isa lang ito, Kabanderang Ed, pero hindi nagsasagawa ng pag-i-inspeksyon lalo na sa mga shuttle van, hindi chine-check kung ito ba ay overloading or yung merong mga sakay na posibleng nanggaling sa mga barangay na apektado ng local transmission, Kabanderang Ed. Oo, pero Teng, yung Quezon, hindi ba humihingi sa mga pumapasok dyan sa inyong munisipyo ng travel authority o health certificate man lang? Walang ganon? Wala, dahil diretso lang yung mga PUB, mga shuttle van na pumapasok, labas-pasok dito sa bayan, hindi na dumadaan sa checkpoint, Kabanderang Ed, tuloy-tuloy yung pasok dito sa bayan. Kaya yan nga, yung isa sa pinapalag din ni Kapitan Ayo na sana ay mabigyang pansin ito ng local IATF, lalo na yung bagsakan talaga ng mga behedor, Kabanderang Ed, dito sa mismong poblasyon, sakop yan ng barangay ni Kapitan Ayot, Kabanderang Ed. Oo, maganda yan, Teng. Dapat kasi kung yung checkpoint nila sa mismong bayan, wala din kasi nakapasok na. Dapat sana doon sa may entrance pa lang ng munisipyo ng Quezon o sa pagpasok pa lamang, dapat doon nakalagay yung checkpoint para bago makapunta ng bayan, salang-sala ito mga Teng. Tama. Ito, kung may salarawan natin yung lugar, yung munisipyo, Kabanderang Ed, yung checkpoint ngayon, inakalatag yan dito sa Crossing Tabon. Bago makarating sa Crossing Tabon, pwede nang dumaan yung ibang shuttle van sa ibang street, Kabanderang Ed, dahil meron sila pwedeng lagusan sa papasok na bayan. Kaya gusto sana nga ni Kapitan Ayod, maging aktibo itong checkpoint at sana hindi dyan nakalagay yung checkpoint, kundi doon pa lang sa unahan kung saan walang malulusutan talaga yung mga behedor na nagmula sa Puerto Princesa o sa bahaging norte ng munisipyo, Kabanderang Ed. Pero Teng, yung Quezon ba hindi naman sila mahigpit doon sa mga dumadaan o pupunta sa kanilang sa kanilang munisipyo, Teng? Hindi sila mahigpit doon? Oo, hindi talaga mahigpit, Kabanderang Ed. Wala talaga kasi yung checkpoint nga natin ngayon, hindi talaga nag-i-inspeksyon sa mga sasakyang pumapasok dito sa munisipyo, Kabanderang Ed. Alright, maraming salamat, Kabanderang Teng Gomez kay Sir Ginto. Thank you so much, Kabanderang Edgar Dagarap. Yan yung mga uling update dito sa Quezon. Magandang umaga. Bandera Live Report. Dapat doon pala mga kaibigan sa entrance pa lang ng munisipyo, dapat doon po nakalagay yung mga checkpoint, di ba? Para pagpasok pa lang po ng Quezon, mga kaibigan, ay salang-sala na po kaagad. Malaman natin doon kung yung munisipyo ng Quezon ay nag-required po ng travel authority, dapat doon pa lang po mga kaibigan ay ma-check na po kaagad ng tropa ng PNP o yung mga nakatalaga ng mga checkpoint sa lugar, di ba? Kasi kung halimbawa yung munisipyo nag-require ng kailangan, kung pumunta ka ng mga Quezon, kailangan na munang kumuha ng travel authority, mga kaibigan. So at least doon pa lang sa pag-entrance ng munisipyo ng Quezon, alam na po natin at na-check na po natin isa-isa yun pong mga pupunta dyan po sa bayan po ng Quezon. Di ba? Hindi po yung sa bayan ka mga checkpoint, wala na rin, di ba? Nakapasok na yung mga pasahero. Paano yung iba na hindi naman talaga kailangan pumunta ng bayan ng Quezon, di ba? Wala din mga kaibigan, useless din lang po, di ba? Bandera Reports Morning Edition. Parang gaya sa sa may Lagugan banda, di ba? Yung boundary ng Rojas tsaka ng Puerto. O dyan nakalagay po yung checkpoint. Kung pupunta ka ng Rojas, mga kaibigan, lahat ng mga pasahero, lahat ng mga biyahero, di ba? Nasa-check po kaagad isa-isa dyan sa may Lagugan before ka makapunta ng Rojas. At kung galing ka naman ng Norte, kung galing ka ng Ilido, Taytay, San Vicente, Rojas, before ka makapunta ng Puerto, makapasok mga kaibigan, dyan pala sa may boundary, dyan kaagad nakaabang yung ating po mga checkpoint. Bandera Reports. Mas maganda yung ganun kasi before ka makapasok ng talagang pinakapusod ng lungsod mga kaibigan, doon pala sa may bandang barangay Langogan, yung pinakahuling barangay ng Puerto, pag doon ka sa may norte, nakikita ka agad kung sino yung mga pwedeng pumasok. Meron doong inihingihan po doon ng record mga kaibigan, di ba? Merong record, meron doong thermal scan na sinasagawa, andoon yung pangalan mo, yung number mo, kung saan ka pupunta, meron pa ka doon nalagay, di ba? Ano yung purpose mo, ba't ka uwi ng Rojas?
uuwi na ako sa mahal ko. Bandera Reports Morning Edition. Di ba? Nag-viral yung mga kaibigan, di ba? Yung sa mga, di ba, pag sa checkpoint ka, di ba? Meron doon nakalagay, di ba, kung anong pangalan mo, saan ka nakatira, saan yung eksaktong lugar ang pupuntahan mo, at kung ano yung dahilan mo kung ba't ka uuwi. Meron doon naglagay na isang biyahero, uuwi na ako sa mahal ko. Bandera Reports Morning. Pambihira talaga, di ba? Yan sana, di ba? At least, yun naman talaga yung purpose niya, di ba? Uuwi siya sa kanyang asawa o sa kanyang mahal. Ganun dapat. Ganyan po yung checkpoint. Pero kung mag-checkpoint ka, tapos sabay, halimbawa, mag-checkpoint ka, diyan ka na sa may pinakabayan, wala na rin mga kaibigan, di ba? Nakapasok na rin po yung mga biyahero na hindi po na-check doon para sa may boundary po natin. Alright? Bandera Reports Morning Edition. Good morning kay Niof Tenyosa. Good morning po from Kuwait. At kay Fraher Fernandez, good morning sa lahat po ng nanonood. Kay Bongo, good morning Roas Palawan. At kay Mercy Rimboca, good morning Tigman po ito. Good morning Tigman po ito. Tama po, alright? Kay Santino Alona, good morning. Samantala mga kabandera, alas 5:49 na po ng hapon. At yan na po ang naging kabuuan ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Huwebes. Araw po ng sahod ngayon, 15 ng Oktubre taong 2020. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated at sa pangalan pa rin po ni Kabanderang Paul Henderson. Ako naman po ang inyong pasamantalang nakasama. Ako po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Samantala, susunod naman ang Bandera Balita ngayon ni Gerald Gales at ni Carlo La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga. Bandera Reports Morning Edition. 88